Bagong mansyon ni Tisoy aabot ba ng bilyon? Tapos sina Mama Min o Bernardo family ay enjoy sa bagong post ni Mama Min sa kanyang Instagram. Unahan ko itong pinost ni Mama Min mga kasembreros, no? Nasa bakasyon pa rin sila nito. Nitong kanilang post mga kasembreros. So random photos, may isa dito. Parang nag-dinner sila, no? Kasama sina Baby Kiona, si Ate Kay, si Ate Tin, at saka si Lexine mga kasembreros, no? Nag-dinner sila, no? Medyo madilim ang setup. So meron dito nasa bangka sila. Si Kay, si Tin, at saka si Lexine mga kasembreros, no? Wala yata si Kath dito kasi sobrang busy ng Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang mga kaganapan at trabaho mga kasembreros. So meron din dito, nasa dagat sila. May hawak yata ng camera, no? Itong isa mga kasembreros. Tapos meron din dito, medyo na pasilip lang si Mama Min sa camera, no? Hindi si Mama Min, si ano pa lang, siyang kay si Tin mga kasembreros. Tapos parang nasa, hindi naman yata ito yate, no? Mga kasembreros, parang maliit siya na boat or something, or mas maliit lang sa yate. Maliit sa yate, no? Ganun siya. Hindi naman siya maliit ng konti kasi maliit talaga siya, parang siguro speedboat or pump boat mga kasembreros, no? Ito na napasilip lang siyang Tin. Tapos meron din dito si Baby Kiona, sobrang cute mga kasembreros, no? Naka-pink na outfit si Baby Kiona at sobrang kilig na kilig sa tubig mga kasembreros. So sabi dito, yehey, sabing ganoon mga kasembreros, no? So ipi-play ko ito mamaya para mapanggadyo po. Sobrang cute niya, no, ni Baby Kiona, no, ni Baby Kyo mga kasembreros. So meron din dito, of course, nasa ano sila, nasa tubig o nasa dagat lahat mga kasembreros, no? So hindi, pool pala ito mga kasembreros. So pool sila Tin, si Kay, si Kiona, at saka si Lexine mga kasembreros. So enjoy sila. Meron din dito sa isa yung sa Flower Island Diaries. Okay, Flower Island Resort mga kasembreros. Hindi ko alam kung saan to, baka sa Palawan pa rin mga kasembreros. May ano pala sa dito, may complete na parang kuha doon mga kasembreros, complete version video na kinumpal ni Mama Min mga kasembreros at saka pinost sa kanyang Instagram. So enjoy. So baka sa Palawan pa nito mga kasembreros, no? Kagaya nung na-post niya dito ni Mama Min pa nung nakaraan mga kasembreros. So yun, enjoy ang Bernardo family mga kasembreros. So may isa rin dito na separate video na kung saan si Baby Kiona ay may nakita sila, ano, parang malaking pawikan yata ito mga kasembreros. So yun. Tapos Ilongga yung kanyang pangalan ng turtle or ng sea turtle na ito mga parang turtle, sea turtle yata ito, malaki mga kasembreros. So isang marine animal ito mga kasembreros. So yun, napaka-cute, no? So mamaya ipi-play ko ito para mapakinggan niyo po, no? Sobrang cute mga kasembreros, at meron silang nakitang baby turtle or sea turtle na sobrang laki mga kasembreros. Tapos next item natin, may pinost dito na na picture ni Alden kagabi, ang isang admin, no? Your handsome face brightens my day. So yun siya, no? Tapos si Alden ay parang naka-black dito at may tinitinan sa malayo. Medyo throwback ito, no, mga kasembreros, na picture ni Alden na pinost ng isang admin kagabi mga kasembreros. So talagang igop-igop, no? At saka halatang ano pa, no? Medyo baby face pa si Alden dito mga kasembreros. Tapos yung nag-post pala ng mga larawan ni Soiti doon sa pagbibisikleta niya kahapon,
ay si Logbet, no, 1 hour ago. Tak-tak morning grind sessions in frame Alden Richards. Got some amazing energy on the climbs today. Thank you to all the riders and runners who flashed a smile or gave a salute. So yun siya, no, Tak-tak Ali Podium, Tak-tak Cycling Community. So si Logbet, no, isa siguro siyang professional photographer, mga kasembreros. Si Logbet sa kanyang Facebook page, no, mga kasembreros. Tapos yon, may isang fan dito na in-upload din pala, or pinost, mga kasembreros, si Tintin, na sabi nila yung chemistry daw ni na Alden at Nadine ay maganda, no, or meron silang chemistry, mga kasembreros. So Alden and Nadine love Siargao. Ganda ng chemistry ni Alden, or ni na Alden at Nadine, mga kasembreros. Tapos yung trailer nga ay screenshot po, no, ang aking ang aking kinuha, or ang aking screen cap, mga kasembreros. So definitely, no, kahit sinong i-partner kay Alden ay he can handle, or na-manage siya talaga, mga kasembreros, na dito na magkaroon ng chemistry, no, mga kasembreros. Parang may charm, no, parang charisma, mga kasembreros, sa tao. Yung kayang gawin ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos may isang dito na parang hindi ko lang alam, baka ito. Kagabi na ito pinost ng isang admin sa TikTok tapos parang yung kanta niya dito ay may lyrics na through drought and famine, natural disasters, my baby has been around for me. So parang so parang love song siya, mga kasembreros. Kingdoms have fallen, angels be calling. So tapos none of that could ever. So pero ito ay parang throwback, kasi may nagtanong dun sa comment section na bago ba ito. Tapos hindi na siya nakareply, no, mga kasembreros, kasi parang sa BYD niya to na picture. Tapos pwede rin yung pagbili niya, no. Ito yung bagong kotse niya na binili, mga kasembreros, no, na part din po ng BYD. So pwedeng ganoon, no, mga kasembreros. So talagang ang lupit ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, na-recall ito ng isang admin, June 18, 2024 yata, or 2023 ang video na ito, na parang nag-hi si Alden. Tapos may dito, nagsasalita siya, kaso naka-mute, walang audio. Hindi ko alam kung bakit walang audio ito, mga kasembreros, no? Parang minute yata ng uploader. So yun, parang niya, hindi ko rin alam kung saang event ito. Baka sa CDO, pero hindi pa siya ng CDO dati 20, kasi ngayong year lang naging brand ambassador si Alden ng CDO. So pero yun, parang may nagpapabati yata sa kanya na isang fan. Tapos yun, kulitan, kwento-kwento, pero yun, wala tayong marinig na audio nga, mga kasembreros. So yun, sobrang kulit lang talaga ni Alden. At saka sobrang bait, of course, no, sa kanya mga fans, mga kasembreros. So napaka down to earth, approachable, no, friendly and humble, mga kasembreros. So qualities at saka ugali ng isang artista na sana ay napoposes ng halos lahat ng tao na rin in general, mga kasembreros. Ito, mas clear na version ito, mga kasembreros, nung behind the scene nila na sumasayaw ng budot si Alden. Doon sa may sa Love Siargao, no. Post ito ni Kuya Chok sa mga kasembreros. Tapos kagabi niya ito pinost Tapos parang mas klaro siya at mas malapit na version, mga kasembreros. So ayan, sige, hataw Alden. Sobrang kulit yung Phenomenal Box Office Cinema King. So ito po ay parang isang eksena nila doon sa Love Siargao, mga kasembreros. So part ito ng kanilang eksena tawag dito, part ng script, no, nila, mga kasembreros. Pati si Kim Jisoo sumayaw din siya, mga kasembreros. So pero yun, parang part ito ng script nila
na biglang namatay ang ilaw mga kasembreros na nagulat sila kung bakit namatay ang ilaw. Pero parang parang part ng script nila yung namatay ang ilaw mga kasembreros, tapos sabay labas ng kanilang mga cellphone mga kasembreros. So yun. Wala, kulitan lang, no? Try kong play ito mamaya kung walang copyright. Pero pag may copyright, ay hindi ko po siya mapiplay mga kasembreros. Although, nasama na natin ito nakaraan. Pero malabo kasi at saka malayo mga kasembreros. So, ito yung closer at clearer version niya mga kasembreros. So, yun po, no? Ang kukulit lang nilang lahat mga kasembreros. So, si Nadine din pa game na game, no? Mga kasembreros and mga Cathletics dito sa tawag dito sa pagsasayaw ng budots na sobrang sobrang sikat ito mga kasembreros. Tapos yung Myriad pala ay binati rin, no, si Laysa mga kasembreros kahapon sa kanyang birthday. So, kaya pala Laysam17, no, yung kanyang pangalan sa Instagram. Dito ko na-realize na, kasi pala June 17 yung kanyang birthday. Kung kaya Laysam17 yung kanyang pangalan sa Instagram. So, parang nakunag ko lang mga kasembreros, no, sa position ko lang na kaya pala Laysam17. Baka kasi nga June 17 ang kanyang birthday. So, sabi dito ng Myriad, 11 hours ago, happy birthday to the incredible Myriad Marketing Director, Sam. Siya pala yung Marketing Director. To the visionary who steers our marketing with incredible passion and purpose. Thank you for your outstanding leadership and creativity. Your Myriad family is so blessed to have you driving our story forward. Take time to celebrate yourself today. You've more than earned it. Your Myriad Entertainment Corporation family. So yun siya, no. Dito ko nakita na talagang siya, sila nandun talaga yung niya, pagiging wise, no, at saka strategic mga kasembreros. Kasi yung isang tao, hindi lang naman, lalo si Alden, hindi lang, hindi lang siya yung naging successful, but more importantly ay may mga taong naniwala sa kanya at ginaid siya mga kasembreros. So belated, happy birthday ulit kay Laysam, no, na sobrang sobrang supportive kay Alden ever since. Tapos major item tayo mga kasembreros, bagong mansion ni Alden kasi may update na, 'di ba? So palagay ko nakita niya rin 'tong mga pictures na ito mga kasembreros. So may update na ulit, no, si Alden sa kanyang bagong mansion. Prinisip ko aabot kaya ng billion ito, no, mga kasembreros. So sabi dito sa mga caption ni Sir Pat Cauna, site visit with Alden with our Smartage family. Excited with Alden Richard Smart Home. I mean the best smart home there is for my home there is for my super loves. Thank you, Punky Kai and Gabriel Esguera. We miss you na. See you soon. Lots of love, Pat. No, Manila Sweetheart Design, interior design. So yun siya, no. Tapos may mga random photos na sina Alden dito sa kanilang event. So parang namili yata sila ng mga gamit ulit, no, sa Smart Age mga kasembreros. So yun, ilang pictures na meron dito. Parang 4 yata, no, mga kasembreros. So yun, iba-ibang dito rin pala sa April, mga kasembreros. So iba-ibang mga tao, no, set of people yung andito mga kasembreros. Pero andito syempre si Pat always na kanyang interior designer sa kanyang bagong bahay. So definitely, no, abangan natin ito. So kung aabot ba ng billion yung kanyang bahay ay we're not really sure, pero siguro hindi ito bababa ng 400 or 500 million yung presyo mga kasi sobrang no, para sa isang although sabi niya, di ba, parang bungalow lang, parang hindi gaanong parang peaceful and quiet na siya lang, parang ganoon, mga simple lang. Pero yung simple na ito ay parang napaisip niya na bakit pa simple, pwede namang na parang diretsyo na malakihan mga kasembreros, para kapag magkaroon na siya ng pamilya ay alam mo yon, hindi na siya
Hindi na mahirap. Talagang tayo na yung nagdesisyon mga customers para kay Alden. Pero kidding aside, no, aabot ng billion. Kasi kay Kath, di ba, family house niya yon ay umabot ng almost 900,000, no? Or 800,000, 800,000, hindi, 800 million mga kasambreros. So, hindi siya 800,000, kundi 800 million yung nagastos nila sa family house nila mga kasambreros. So, yun po. Talagang nakakatuwa lang. At saka, no. So, kayo, no? Palagay nyo, abot na ng billion. Para sa akin, para sa akin, nandun, kung hindi mo siya abot, ay hindi siya bababa ng 500 or 400 million mga kasambreros. So, pero no, talagang aabangan natin yan. Tapos, next item natin, of course, actually, this will be the last item. Ang panalangin ni Alden, mga kasambreros, no, ang kanyang prayer para sa araw na ito, no, mga kasus na ilabangan natin. Ang prayer ni Phenomenal Box Office Cinema King. So, abangan natin yung iba pa niyang kaganapan. Sabi dito ni Alden, no, Dear God, thank you for making a way for us to be saved. When we were dead in our sins, you sent your son Jesus to die in our place so we could have life. Thank you that salvation is a gift of grace, not something we could ever earn. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That's Romans chapter 10 verse 9. Thank you that we can know we are children of God, secure in your love and promise. Thank you for this assurance and this living hope that anchors our souls. Help us to walk accordingly or confidently in our identity as your sons and daughters today. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden, no? Talaga nakaka-bless at nakakatuwa ito, mga kasambreros. Alright, so yun lang actually sa ating captain items. I-play ko po ito mga videos natin pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpaalang araw po ha sa bawat isa. Okay. Yay! Yay! You can go near. Okay? Hi. 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 Careful. Say hi, turtle. Hi. Her name is, anong pangalan po? Hi, Ilongga. Say hi, Ilongga. Hi, Bamba. You're silly. Hi. Yung ganyan ba? Wag lang po talaga kayo ano sa may bungangan niya kasi minsan may pagkain po na lumutang pag inan nila. Siyempre, aanahin nila yan. Napakaganda po ng ating Word of God, mga kasubers. Kailangan po natin ito. Ang title po natin ay Ang Good News, no? Kasi marami ng bad news sa palibot. So, kailangan natin ito. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, The good news did not come to you by word only, but with power and through the Holy Spirit. Grabe, no? You knew it. It was true. You also knew how we lived among you. It was for your good. So, this is Apostle Paul na nagsulat, mga kasamira, sa Thessalonians. So, hinimay-himay ko po yung 1 Thessalonians chapter 1 kasi sobrang ganda, no? Yung mga verses na ito, mga kasambreros. Ang good news, okay? Ang magandang balita, ang mabuting balita. So, tumingin tayo sa ating paligid. May mga good news pa ba? Manood tayo sa mga balita, may good news pa ba? Manood tayo sa social media, may good news pa ba? Well, definitely meron naman. Pero ang karamihan talaga ay nakafocus, no, sa ating government officials ngayon, mga kasembreros, na ma-resolve ang mga dapat i-resolve sa ating pamahalaan. Kasi mga public servants sila, so they should be held accountable sa kanilang mga nagawang mga kasalanan, especially sa mga alam mo yon, sa mga mahirap na lalo pang pinapahirapan, mga kasembreros, kasi nga pinagnanakawan. So good news,
Alam niyo po, yung constant na source ng good news, Biblia. Kaya wala nang mas constant, wala nang mas mas powerful at mas pinakamainam at consistent na source. Kasi balita, kada taon nagbabago, kahit araw-araw nga nagbabago yung mga balita. Yung mga nababalitaan natin sa ating kapitbahay, sa ating mga social media, sa ating mga television. So talaga nagbabago ang balita, mga kasembreros. Tanging ang salita lamang ng Panginoon ang hindi nagbabago. Okay, it's unchanging because God is unchanging, mga kasembreros. Jesus Christ is the same, was the same yesterday, today, and forever, mga kasembreros. So kumbaga pa ako ang Diyos natin during the time of Moses, during the time of Abraham, during the time of Joshua, during the time of Adam and Eve, during the time of Ezekiel, or prophets Isaiah, Hezekiah, Jeremiah, and so on. So, the same God, no? The same God and the same God, mga kasembreros, ang nag-rule at nag-reign hanggang ngayon, hanggang walang katapusan, mga kasembreros. Grabe, no? Alam niyo kung na-realize lang parati yung lalim ng purpose ng buhay ng tao, why we live, why we are existing sa mundong ito. So talagang parang sabi mo na kulang pa pala ang lahat ng ginagawa nating kabutihan. No, kulang pa ang lahat ng ginagawa nating todo effort sa Panginoon at sa ibang tao na kahit nasabi natin na tumutulong ako, gumagawa ako na mabuti, nagiging kind ako, nagiging loving ako, nagiging patient ako. So kulang ang lahat, no? But it's not our own effort kasi no, yung magiging dapat na pasalamatan natin credit kundi ang finished work of Christ, mga kasembreros, sa krus ng Kalbaryo, where He died and buried in a third day, rose again, mga kasembreros, and He fully paid our sins, mga kasembreros. So yes, of course, kailangan natin gumawa ng mabuti. Part ng lifestyle natin yung paggawa ng kindness, no, ng mercy, ng generosity, and so on, mga kasembreros. But more than that, no, ay talagang yung pinaka-credit sa lahat ay ang krus ni Lord Jesus Christ, the finished work of Christ sa krus ng Kalbaryo, mga kasombrero. So, yun ang pinaka-good news talaga, no, na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kasi imagine niyo kung wala pong kaligtasan, kung walang Jesus Christ na bumaba mula sa langit, no, nagpakatao at saka namatay sa krus at saka nagpapako sa krus, namatay at saka nabuhay sa ikatlong araw, wala tayong salvation, wala tayong access sa heaven, mga kasmas. Imagine niyo, wala nang tao nag-i-exist ngayon. So the greatest and the ultimate good news, mga kasmas, in that Jesus Christ or God sent His only begotten beloved Son, mga kasmas, Jesus Christ, the Son of the living God, the Messiah, to save us. Okay, para ligtas tayo. Kasi wala, useless ang lahat, no, during the time of the prophets, during the time of yung mga old people, mga sa ancient people. Useless ang lahat-lahat, kahit na mayaman sila, kahit na they have all the properties, for example, and yet they're sinners. Sa harapan ng Panginoon ay walang reconciliation, no? Walang purpose ang lahat-lahat because ay tinuturing na makasalanan ng tao, no, ni God the Father. So, yes, meron silang mga ari-arian. They have billions, for example. They have millions, for example. But kung multiply natin ito sa zero, ay zero pa rin ang kainatan. So, parang ganun ang tao. Okay, marami ang tao, pero sa harapan ng Diyos ay useless, no? Wala tayong halaga, mga kasembreros. Not until when Jesus Christ came, mga kasembreros, to save us and rescue us from our sins, mga kasembreros. And total destruction sa impyerno dapat ang ating yung ating destination. Pero dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, no, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes shall not perish but have everlasting life, mga kasembreros. So, ganun po tayo katindi. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, yun po yung good news na hindi nababago. Okay? It's lifetime, unchanging, endless, no, eternal, mga kasembreros. Yung good news na yun. So, kung kaya, yes, okay naman na makinig tayo ng mga balita, okay naman na makinig tayo or manood tayo ng mga balita, but dapat ay meron talaga tayong panahon sa Biblia. Because, puro bad news ngayon natatanggap natin sa paligid, tapos bad news pa yung ating nasa bahay. So, di ba? Bad news pa sa television. So, dapat, kailangan mo ng good news. Okay? Kailangan mo talaga ng good news araw-araw. And that good news can all be found sa Biblia, mga kasembreros. Ang good news na ito ay hindi lamang siya nabalitaan mo, and then what?
After nan, ano na? So, ang good news na nasa Biblia, it can change you, it can pacify you, it can protect you, it can save us, mga kasembreros, it can deliver us, it can make us, free, no? Ganon siya, mga kasembreros. It can make us, transformative book, no? Ang good news, mga kasembreros, sa Biblia. So, hindi lamang siya ordinaryong libro, no? Na gaya ng sasabi ng ilan na, libro lang naman, tao lang nagsulat niyan, mga kasembreros. So, hindi po, no? Kumbaga yes, tao, kailangan gamitin ang tao, mga kasembreros, para maabot tayo, no? Kasi imagine mo, kung si God the Father mismo ang nagsulat ng Biblia, so kidlat yung kanyang panulat, so ang kanyang susulatan ay bato, no? So, kung bato ang kanyang susulatan, so hindi na yung libro, mga kasembreros. So, ikaw ba naman magdala ka ng batong libro, no? So, definitely hindi pwede. Yung 10 Commandments nga ni Moises, sobrang sobrang mabigat yun, mga kasembreros. And yet, talagang ginawa yun ng Panginoon so that magkaroon tayo ng 10 Commandments, mga kasembreros. So, mayroon talaga tayong panahon, mga kasembreros, sa Biblia so that magkaroon tayo ng good news, no? Hindi lamang sa social media, kundi lalong-lalo na po sa ating sa ating tahanan talaga, mga kasembreros. So, this verse from Thessalonians, our first book of Thessalonians, emphasizes how the message of the gospel delivered by Paul and his companions was not just about words. The gospel is vibrant, rooted in the divine power in the Holy Spirit. Through this passage, Paul conveys the significance of witnessing the transformation in the lives of Thessalonians as a direct result of the gospel. This aspect of the message serves as a reminder that faith is more than mere verbal affirmation. It's about experiencing God's power in our lives. So, yun siya, no? Talagang experience. Kaya nga sabi ko kanina, it's not just about parang walang nangyari after you read or after you know the gospel. So, merong impact, meron siyang effect, mga kasembreros. Kung meron siyang supernatural and spiritual effect sa atin. So, kung yung good news, yung bad news sa paligid natin, parang wala lang, no? Pero itong good news sa Biblia ay meron siyang effect, no, mga kasembreros. When we reflect on what Paul states, we discover that he didn't merely preach. He exemplified the teachings of Christ through his actions. The assurance he speaks of refers to the certainty in the truth of the message, supported by God's presence among the believers. Paul's life and character testified to the effect of the gospel, which resonated deeply with the Thessalonian church. So the reception of this divine message signifies a fullness experienced by the early church, illustrating the way God works powerfully through His people. So, yan, mga kasembreros, hindi lamang siya, yung salita kasi, yung iba, di ba, in-underestimate nila. Pero ito, no, talagang nire-resonate at saka minamagnify ni Apostle Paul dito yung gospel, na yung salita ng Diyos sa Biblia. Na hindi lang ito basta libro, no? It's not just about a message. It's about transformation. It's about supernatural experience na pwede nating ma-experience or maranasan when we believe, na when we act, when we apply, mga kasembreros, itong yung salita nga or Holy Bible. So as we conclude our examination of 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, we are reminded that the gospel is more than teachings. It's a powerful journey of faith. So it calls us to live authentically, demonstrating the love and truth of Jesus in all aspects of our lives. So inshallah, lahat po ng aspects, hindi lamang financial, hindi lamang spiritual, kasi nga, di ba, hindi lamang tayo, yung tao, hindi lang siya isang aspect. Hindi lang siya hindi lang siya physical aspect. Meron tayong mental, emotional, spiritual, relational, meron tayong medical, meron tayong, pero ang pinakamalakas sa lahat, mga kasama ay ang atin pong spiritual aspect. No? Kung okay po ang ating spiritual aspect, nagkakaroon din po tayo ng magandang ugali, no? good and harmonious relationship sa ating pamilya, no? Sa mga tao sa paligid natin. So this passage encourages us to remember the transformative power of the Holy Spirit at work in us. So we're inspired to share our stories and experiences of faith through encouraging others who may be in search of hope. So yun siya, na-emphasize din dito yung power, yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kung
anumang galing natin, anumang talent natin, no, anumang skill na meron tayo, ang credit at pasalamat dapat ay kay Lord Jesus Christ, because it's not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. So walang tao ang dapat magmayabang ng kanyang talino, ng kanyang achievements and so on, but to God alone be the glory and honor. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Nakapagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at magkaroon tayo ng time na magbasa, no, at ma-experience ang good news ni Lord sa kanyang salita sa Holy Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambrasan. Paalam po.